20 taon na ang nakalipas. Ang kubong ito sa kanayunan ng Sweden ay puno ng pagmamahalan at tawanan ni Nana, Agosto at kanilang anak. Ang mga alaala nila ay nagbibigay ng engkantadong atmosfera at sumasalamin sa payapa nilang pamumuhay dito. Sa isang magandang baryo sa Sweden, simple ang kanilang buhay. Masipag at mapagkakatiwalaan si August na nagtatrabaho sa lokal na paggawaan ng papel habang si Nana ang nag-aalaga sa anak at tahanan. Ibinigay sa kanila ng magulang ni August ang bahay na itinayo pa noong early 1900s, noong kakaunti pa lang ang mga bahay sa bayan at nakatayo ito mag-isa. Punong-puno ng gawi at mahahalagang sandali ang kanilang buhay hanggang sa dumating ang trahedya. Ang kanilang minamahal na anak ay nasangkot sa isang aksidente sa bisikleta at kahit na ginugol nila ang napakaraming araw sa ospital na nilalabanan ang kanyang buhay, sa huli ay pumanaw siya dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Ang dalamhati na bumalot kina Nana at Agosto ay lampas sa maiintindihan at tuluyan silang nagbago dahil dito. Matapos silang umalis noong 2003 wala ng tagapagmana at nanatiling tahimik ang ari-arian. Nananatili pa rin sa bahay na ito ang mga alaala ng dating masaya pero kalaunan ay malungkot na buhay. Tuklasin natin ang kanilang bahay at gawing walang hanggan ang kanilang kwento. Maligayang pagbabalik. Papasok ba si Danny sa channel ngayon? Uy Danny, welcome back sa Bros. Ako si Leslie, nasa likod pa rin ng kamera, Ginong Danny. Kamusta? Maghahatid kami ng bagong video mula Sweden. Oo, pero ngayon ay isang hamon ito. Tulad ng nakikita ninyo, ito lang ang tanging pasukan sa bahay. Bro, paano mo nagawa to? Grabe to! Magaan lang ako pero mag-ingat ka. Papalapit na, literal na nanginginig ang mga paa ko. Kitang-kita mo ikaw yan sa butas. Iniwan na ang lugar na ito ng 20 taon at sa loob ng 20 taon na yon, nagkaroon ng tagas sa bubong. At itong buong bahagi ng bahay ay tuluyang gumuho. Mahuhulaan mo ba kung anong bahagi ng bahay ito? Siyempre, kusina. Kung ipapahiram mo sa akin ang kamera sandali, maipapakita ko sa iyo kung paano bumabagsak ang lahat dito. Pakiingat ka. Oo, ayan, nariyan si Danny. Ligtas ako dito. Oo, nasa kwarto siya na hindi gumuho. Kita mo ang mga kaldero, kawali at gamit sa cabinet. Yung cabinet literal na lumulubog. May mga muebles pa nga dito. Tingnan mo yung bubong sa taas. Danny, nanginginig ako dito. Okay. Pinakadelikadong bagay na nagawa ko ito. Oh. Sige. Sige, tutulungan kita pag-akyat mo. Oh. Gagamitin ko ang hawakan ng pinto. Nako. Nanginginig ako. Oh, punta ka dito. Sige, pupunta ako sa iyo ng mabilis hanggat maaari. Oh, pakiusap gawin mo na. Pero nakapasok kami sa bahay ni Nana at August. Isang lugar na iniwan na ng 20 taon ngayon. Isang simpleng at kaaya-ayang bahay sa Sweden na may kumpletong gamit sa loob. Bro, gustong-gusto ko ito at handa akong idokumento ang kanilang nakalimutang buhay. Dapat ba tayong magsimula na? Oh. Simulan na ba naming ipakita ang bahay? Tingnan mo, una sa lahat, tumingin ka sa likod mo. Tingnan mo yung estante na yan. Oh, minsan ko lang nakita yan sa Sweden. Sorry, ang ibig kong sabihin Sweden, hindi Portugal. Oo, ilang beses na rin sa Portugal. Lagi-laging may ganitong pwesto. Oo, para ito sa pag-display ng mga halaman. Bawat plataporma may paso na may halaman sa itaas. Talagang maganda. Masasabi ko, Oh. gusto ko rin talaga itong carpet na ito. Itong tufted na carpet.
gaya ng tawag mo dito sa pader. Mas maayos pa ang kwartong ito kaysa sa iba. Makikita mo ang kaunting pagkabulok sa bandang iyon. Oo nga. Pero sa kabuuan, ayos pa naman ito. Ang buong bahay ay lubos ng bulok at kailangan naming mag-ingat dahil baka bumagsak ito. Di na ito abot ng 5 taon. Kung bumalik ka after 5 years, wala na ito. Kaya kailangan natin itong idokumento. May dyaryo tayo dito mula Pebrero 17, 2003. Isa sa mga huling bagong walis sa loob ng bahay. Alin sa mga panig ang pipiliin mo? Oh, ipakita muna natin ang panig na ito. Mayroon ditong plaka. Siguradong maganda iyon. Parang may maliit na plaka sa loob ng bahay na ito na pwedeng makinig ng musika. At may Philips na radyo naman sa panig na ito. Hayaan mong buksan ko ang mga ilaw. Oh, madilim dito. Medyo mas maayos na. Wow, ang ganda. Kaya kumuha ako ng windmill, isang napakakaraniwang bagay sa Sweden. Maraming palamuti. At sa ibaba rin, may ilang palamuti tayo sa ibaba. Nakita mo na ba ito, Danny? Siguradong sina Nana at August ito. Oo nga. At medyo matanda na rin sila doon. Oo, ang gaganda nila tingnan. Napakasaya naming mag-asawa. Ngayon, sa Sweden, makikita mo ang daan-daang lawa na laging malapit sa kalsada habang naglalakbay ka roon. Wow! Nagkakagulo na lahat. Puno ng alaala ang sahig. May sulat kamay na tala, dyaryo, kasabihan mula sa Amazon, mga liham, at lahat ng naisulat ko sa mga taon. Oo, maraming tubig ito. Maganda ito. Tingnan mo ang globo, sira na talaga. Plastic na globo pala ito. Inflatable pala ito. Oh, grabe. Sa ibabaw ng mesa, may nakikita akong larawan dito. Tingnan mo ito. Ay hindi pala ito larawan. O larawan nga ba ito? O ba, pelikula eksena ito? Sa palagay ko, Oh, parang ganun nga. Mas maraming bayarin, sulat kamay na tala, at iba pa sa ibabaw ng mesa. Wow, komersyo de kilde ka ba? Hindi ako marunong mag-Swedish. alam mo ba kung ano ito? Hindi, oo, ang mga panulat, oo. Dito ilalagay ang tinta, tapos pwede mo itong isawsaw. Baka gamit ang tintang ito na isulat ang liham na ito, hindi ba? Dahil may asul na tinta ito. Sa tingin ko, wala akong ideya. May nakita akong interesante. Danny, mga post-it stamp mula United States of America. Edwin A. Carlson ng Marysville, Washington, sabi niya, nakatanggap siya ng sulat mula Washington, Estados Unidos. Baka may mga kaibigan sila doon. Oo. Kawili-wili. Maraming magagandang maliliit na palamuti kahit saan. Gusto talaga nila ang mga palamuti mula sa plaster. Sa tingin ko, dati itong kanilang representasyon. Crystals. Wow, nagkakahiwa-hiwalay na ito. Pinagbigkis ko pa nga sila. Tingnan mo kung paano niya hawak yung parang roller para sa kusina. Oo. Magandang piraso ito. Oo, ito rin ay isang secretary desk kung tawagin mo. Pero talaga namang napakaganda nito. Oo, makikita mo ito. Ito ay may anyong drawer at pagkatapos, ang bahagi ng secretary ay nasa gitna nito. Gusto ko rin yung itim na bintana, pati yung shot glass, candle holder at iba pa. Manok, ilalagay mo ba ang itlog sa mesa? Hindi, sa palagay ko hindi. Maganda sanang imbakan ng itlog ang lugar na iyon. Wow! Lahat sa ibabaw, may isa roon. Tapos may ilan pa tayong piraso dito sa may bintana. Isang halaman na tuluyang natuyo. Tingnan mo ang binatang ito. Ang ganda ng drawing. Danny, iyon ang bahay. Larawan ito ng bahay noon. Wow! Sobrang gusto ko ito. Ang ganda niyan. May mesa ng mga babae dito na tinatawag ding drawer. May salamin sa ibabaw at kumpleto pa ang mga piraso ng salamin. Wow! Ang dami talagang gamit na hindi ko na alam kung ano-ano pa. Oh, di mo alam kung saan magsisimula. Ang tinta para sa pantalon. Ubos na ito.
Tingnan mo, may bayan sa Sweden dito at mukhang sinana ito nung bata pa siya. Napakagandang larawan. Napakagandang babae rin. Nandito pa rin lahat ng sulat niya at mga gamit mula sa mga taon na iyon. Makikita mong itinago nila lahat mula noon. Pamo, Kailangan kong mag-ingat. Oo, malalaglag to. oo, Hayaan mo na lang. oo. Sige. It's gonna fall. Dito, kailangan nating maging maingat. Itong upuan dito, punong-puno ng mga librong yan. Mga telephone book ba to? Oo. Yellow pages, tiya. Isang bagay na hindi na natin ginagamit. Pero ipapakita ko sa iyo ang isa sa paborito kong kwarto dito sa bahay. Sa kasamaang palad, unti-unti na rin itong nabubulok. Pero maayos pa rin ang lagay. Makikita mo pa rin ang buong lobo. Parang basa at malambot ito dahil bumabagsak na ang bubong ng bahay. Napakagandang chandelier din sa tabi nito. Nakita mo ba? Oo, oo. Oh. Grabe. Simulan natin sa sulok ng kwarto. Tiyak may mahilig sa musika dito at palaging tinutugtog ang piyesa na ito. Ito ay isang organ tam, di ba? Oh. Sabi mo na sa akin ang tungkol sa mga organ, Danny, ito ay air organ. Kaya pwede mo itong pindutin kung gusto mong subukan. Oo, gusto kong subukan ito. Sige, kailangan mong gawin ito ng ilang beses. Isang beses lang, siguro 1 o 2 plato. Sa tingin ko, baka sira na ito. Kailangan mong palitan, hindi ganun. Paano mo ginagawa ito ng ganito? Isa-isa lang. At sabay mo pang tinutugtog. Parang may pressure, pero di naman gumagana. Oh, malamang sira na yan, puno ng putik. Ito galing sa Amag, ito naman galing sa Gothenburg. Napakagandang lungsod sa Sweden. Oh, andito ang mga botones. Oh, umaakyat ito pataas. At pagkatapos, nandito pa rin ang lahat sa ibabaw, United States Navy. Danny, nakita mo na ba ang alkansya na ito? Oo naman. Isa sa mga luma na alkansya na hugis telepono. Talagang gusto ko yun. Yung kuko ng kabayo sa pader para sa swerte, pero parang wala ng swerte ngayon. At pati mga pitaka nila, naiwan pa rin dito. Ayusin natin ang pagbalik na ito. Nakuha natin ang kanilang telebisyon. Kaya ito rin ang telebisyon at entertainment room nila. Dito sila nanonood. Sige, hindi na ito nabubuksan. Medyo bahagya lang. Sa tingin mo ba maliit lang ito? Paano mo ito mabubuksan? Oo nga, Hanggang dulo. talagang naipit ito. Oo, hindi ko na dapat pilitin. Maraming ganitong porselanang kabayo sa buong bahay nila. Lalo na yung mga hayop. Talagang gusto nila yon. Dito sa ibaba, makikita natin. Walkie-talkie. Tingnan mo itong radyo kung paano ito nabulok sa paglipas ng mga taon. Sobrang madumi at makalat ito. Napakakawili-wiling sulok ito. Dito makikita ang isang alaala ng bahay. Ito ang kanilang anak na lalaki. Dati rin silang may anak na lalaki, ngunit maaga itong pumanaw. Nagsasaliksik din kami tungkol sa lugar na ito. Nalaman naming wala nang bumalik dito para kunin ang gamit matapos tumira ang mga taong iyon. Mukhang wala na talaga ang pamilya at oo. Naglalaho na lang ang lahat. Oo, parang Ang weird. si Nana at Agosto ay namatay noong 2003, hindi namin alam kung sino sa kanila ang naunang pumanaw. Pagkatapos noon, wala nang bumisita. Wala. Napakalungkot na kwento. Oo. Lalo na kung may mga ganong alaala. Tulad ng magandang batang lalaki dito at lahat ng mga bagay na naiwan pa. Ang mga halaman at malamang pati na rin ang kamay na nagpinta nito. Ang ganda ng tanawin. Agila ba yan, Danny? Oh, agila nga, alam mo. Kung paano mo malalaman na totoo talaga yan? Siguro sa mga mata. Hindi pa, hinuhulma pa lang ang paa. Oo nga, sige. Napaka-interesante ng impormasyong yan.
Kadalasan, peke ang mga mata dahil kumikislap ang mga ito Oo, at nasisira. Pero kadalasan kapag may flash, nagkakaamag ito sa pagdaan ng panahon. sa loob ng isang taon, Kahit makikita mo sa paghinto, lalo na sa isang abandonadong bahay. Siyempre, kamangha-mangha. pero nakakalungkot na nandito lang ito nakahiga sa ilalim ng kisame na ito. Na baka mabulok na lang kapag nahulog ito. Ang galing, puno pa rin ng magagandang porselana, gaya ng nakikita ninyo. Grabe, sobrang gusto ko talaga ito. Sige, isara na natin ito. Isang upuan kung saan dati ko pang nakikitang naggaganchilyo o abala si Nana. Siguradong madalas gamitin ang upuang ito. Walden's Gulgastekile. Wala akong ideya. Nandito tayo sa kanto ng kwarto. Kita mo, puno ng plato ang mesa. Yeah. Kita mo, nandito ka. Hindi mabasa. Hindi ko alam. Nakikita ko may korona doon. Malamang tunay na porselana ang mga yan. Maganda rin ang sopa dito at may mga kutsyon pa sa ibabaw. Lahat ay maayos pa rin at may mga tupi. Ibig sabihin may mga tupi. Oh. Ito ay lana. Tama. Tingnan mo yan. Oh. Iyan ay larawan ng dating itsura ng bahay nung araw. Oo, yung patio sa harap nito. Maayos pa rin ang lahat. Dati wala pa silang kapitbahay. Ngayon napapalibutan na ang bahay nila. Mas luma ang bahay na ito kaysa sa mga katabi nito. Gustong gusto ko rin ito, Danny. Wow, ang ganda ng rosas na florera na yan. Ayos ba? Ngayon, silipin natin ang obra maestra ng kwartong ito. Ito ay ang napakagandang fireplace sa sulok ng kwarto. Tingnan mo, ang ganda ng disenyo mula taas hanggang baba. Wow, siguradong magpapaliwanag ito dito. Ibigay mo na kasi nasa hilagang Sweden na tayo at sobrang lamig. Magpapainit talaga ito sa kwarto at magiging komportable. Iniisip ko, bakit kaya may nakausling bahagi sa gilid ang lahat? Pagkatapos, nagsasabit sila ng ilaw doon. Ginagamit din ito pambukas at pansara ng takip ng lagusan ng init ng bahay. Oh, ito. Oh, Sige, pero lagi silang may sabit na palamuti dito. kasi Oo, di ko alam, palamuti lang, pero gusto ko may corona sa ibabaw ng fireplace. oo. Ginagawa nitong engrande. Maganda ito. Oh, Gusto ko ng ganito. Oh. Dito naman, may maliit na drawer na puno ng damit at gamit nila. Maayos pa lahat dito. Siguradong relihiyoso rin sila, gaya ng nakikita mo kay Ginoong Hesukristo. Wart Katen Touch Pengarna Wagens. Makikita mo ang pusang tinutulak ang 10 krona na pera sa gilid. Sa tingin ko ang nakasulat ay, bakit ginagawa ito ng mga pusa? Ano sa tingin mo? Siguro ganun nga. At syempre, huwag kalimutan sa Sweden. Ang mga troll, bahagi ng bawat bahay noon sa Sweden. Kaya isinulat ng mga tao ang tungkol sa kanila noong panahong alamat. Wow! Gustong gusto ko talaga ang kwartong ito. Nakakalungkot makita na unti-unti na itong nasisira. Hindi dapat hinahayaan na mangyari ito kailanman. Punta tayo sa susunod na bahagi, tingnan natin. Ay, sobrang sikip nito. Nandito na tayo sa pasukan. Kita mo, kailangan ko munang ituro ang kulay ng pader. Danny, tingnan mo. Kahel yan, tama. oh, kulay kahel yan. Ang ganda. Alam kong masikip dito. Kung ibibigay mo ang camera, ipapakita ko ang ilang bagay. Gustong gusto ko talaga ang hall tree natin dito. May coat ng lalaki o babae. Mukhang coat pa ng babae ang nakasabit dito. At mayroong pang plansa ng damit sa ibaba. Dito at dito, makikita mo rin ang loob ng kusina na halos gumuho na. Kailangan ko talagang mag-ingat. Kita mo, grabe! Makikita mo pa hanggang itaas ng bahay. Pati sa isa pang kwarto na ipapakita pa natin mamaya. Wow, Danny, ayan na kaibigan ko.
Nakita mo na rin ba yung maliit na bahagi sa gilid dito? May imbakan sa ilalim ng hagdan. Makikita mo ang maraming paso ng halaman at iba pa dito. Malamang si Nana o si Ogos ay mahilig maglagay ng mga halaman sa loob ng bahay. Maraming Suweko ang mahilig sa mga halaman at kalikasan sa loob ng kanilang mga tahanan. Kailangan kong sabihin na iyon ang patio. Buti na lang at nakasara. Pero makikita mo rin na may front patio o porch sila sa bahay. Pagkatapos, pwede na tayong umakyat sa hagdanan. Na hindi madali. Gagawin ko ito ng paatras. Oh! Saludo kay Danny sa likod ng kamera. Wow! Nandito na tayo sa itaas na palapag ng lugar. Agad kong nagustuhan ang tapiserya dito sa pader, isang luntiang tanawin ng Sweden. Dami ng usang nakita mong gumagala. Talagang kahit saan sa kalsada. Oo. Gusto ko silang makita. Kailangan mo talagang mag-ingat kapag pumunta ka sa Sweden kasi sa isang iglap lang, pwede kang makabangga ng usa sa harap mo. Oo, palaging may mga usa na tumatakbo sa kalsada. Gusto ko talaga yung itaas na parang hallway na may upuan. Wow! Pati ilaw doon at dito makikita mo. Mayroon silang dalawang maliliit na bintana na tanaw ang labas. Ilang mga florera at ilang mga palamuti doon. Pero sa kasamaang palad, kahit dito sa hallway, makikita mong gumuho na ang gusali. Oh, tinitingnan ko rin tong side na ito na siya ring bumagsak. Kitang-kita mo ang storage space na ito. Makikita mo ang isang baul doon sa likod. Oh, Mahuhulog na. Maliit na lugar dito. Gustong-gusto ko yung brush na nakasabit pa rin dyan. At nandito rin ang kanyang bag. Nandito tayo sa sitting area sa itaas. Siguro dati itong kwarto ng batang iyon noon. Sino ba ang nakakaalam? Pero ngayon, ginawa na itong iba. Totoo ito. Oh, may literal na piraso ng kisame na natanggal at nakasabit dito. grabe. At pati dito sa mga pader, ang wallpaper ay nagbabalat at bumabalot na lang sa sarili nito. Itong bookshelf dito sa ibaba, talaga namang nakakabaliw. Puno ito ng mga libro. Oo, malamang encyclopedia ang mga ito. At maayos pa rin mula 1 hanggang 10. Tingnan natin kung tungkol saan ang mga ito. Oo, tungkol ito sa kasaysayan at kultura at mga bagay na ganoon. Mga encyclopedia sa pangkalahatan. Taj Mahal. Wow. Tingnan mo, nandito pa rin sa pinto ang mga coat ng babae. Tama? Sa tingin ko, oh. Oh. May storage sa likod. Oo, kita mo na sira ang bubong at umuulan sa loob ng lugar. Lahat ng bubong ng bahay na ito ay sira na talaga. Malungkot siya. Gusto ko na nilagay nila ang sofa sa ganitong espasyo sa pader. Maayos talaga ang tapiserya sa likod nito. Kamangha-mangha ang tapiserya. Oo, nagpapakita ito ng luntiang French na probinsya o estate. May mga taong nagkakasiyahan sa hardin. Gustong-gusto ko iyon. Isang upholstered na bangko. And ito rin ay Oo, tama. Isa rin itong storage space. storage space. Oh, mahal din ito ng mga Suweko. Mahilig gumawa ng storage space ang mga Portuguese at Suweko kahit saan. Oo, magkahawig kayo. Oh, May isa pang coat, mukhang panlalaki, kaya baka kay Agosto Discord ito. Wow! At isa pa sa mga larawan ng kanilang mga ninuno ay nakasabit pa rin dito sa pader. Mas marami pang mga bagay sa may bintana. Kailangan kong mag-ingat habang naglalakad ako. Isang mesa. Ganun pa rin, nandoon pa rin lahat ng gamit at isang alkansya, pero wala nang laman. Hindi ko yun kukunin kahit kailan. Tingnan mo to. Siguro gawa ito ng bata, noon pa siguro. oh, marami na kaming nakita niyan sa mga bahay sa Sweden. Oh, gusto ko yan pero di ko alam tawag doon. Ako rin.
Tingnan ang simbahan sa ibabaw nito. Wow. Napakagandang simbahan yan. Marami na kaming simbahan na napuntahan ni Danny sa Sweden at ang gaganda talaga ng mga iyon. Isa pang paglalarawan ng simbahan sa Sweden, tingnan sila Notre Dame. Oh, yan din sasabihin ko. Wala nang tore ang Notre Dame ngayon, pero inaayos pa rin ito. Wow, ang galing magmasa ng mga bagay. Sige. Pagkatapos, ipapakita ka namin. Itong kwartong ito ang master bedroom kung saan sila natulog. Espesyal ito. Tingnan mo sa gilid. Ito ang ipinakita ko lang sa'yo. Yan ang upuang nakikita mo mula sa kusina na parang malalaglag na sa lahat ng guho na yan. Oo, pasensya na pero hindi ako papasok dito dahil sobrang delikado. Huwag kang mahulog dyan. Baka masaktan ka. Babagsak sa akin ang bahay. Oh, may mga tapiserya sila sa buong bahay. Maganda talaga itong tingnan. Oh. At pagkatapos, yung mismong pad. Pati dito. Oo nga pala, meron din dito sa side na to. Wow! Ayos pa rin ang kama. Nandyan pa lahat ng gamit sa ibabaw. Mag-ingat ka talaga. Danny, oo. Oh, mag-iingat ako. Pareho ito ng upuan na nakita natin doon. Dalawa silang magagandang makukulay na upuan na naiwan dito. Gusto ko rin ng magkakaibang wallpaper sa bawat kwarto. Oo! At ito naman ay berde. Oo, gaya ng nabanggit dati, makukulay ang mga bahay sa Sweden. Sa hallway pa lang, makikita mo na ang orange at iba't ibang wallpaper. Hindi ko alam kung bakit, pero nakakatuwang makita ito. Sa buong Nord, ganyan talaga. Oh, Astig! maganda. Astig! Ang sarap dito. Kakuha lang namin ng video sa bahay ni Nana at August. Sa kasamaang palad, isang napakalungkot na mag-asawa na nawala ng anak at walang nagmalasakit sa kanilang mga alaala pagkatapos ng kanilang buhay. Kami ni Danny at kayo ay nagmalasakit at naidokumento namin ito online. Sana magustuhan mo, Danny. Salamat sa pagkuha ng video. Nasa description ang link ng channel niya. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niya doon. I-like ang video, mag-subscribe, mag-comment ng maganda at suportahan kami sa Patreon para mas mapalaganap ito. Sa lahat ng iyan, gusto kong magpasalamat sa inyo ng sobra-sobra at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa pang epic na episode. Paalam, mahal na mahal ko kayo.